Malamang maraming magagalit sa akin, marami pong magsasalita ng not so nice regarding what I am going to vlog tonight. Tonight na po kasi ang oras na kasalukuyan po ay 6:11 na po ng gabi. Pero bago po ang lahat, naway buong video panuorin bago magsalita. Ang video pong ito ginawa ko, but it doesn't mean or follow that I believe it. Ginawa ko to, pero hindi nangangahulugan na ito'y pinapaniwalaan ko. Dito po sa channel natin, bigyan naman natin ng chance yung mga nagsasabi na rapture na raw September 23. Anong chance? Bigyan natin ng paliwanag. Ito yung paliwanag nila regarding the matter, regarding the situation. Ito po ang kanilang pinangangalandakan ngayon. Nag-i-escalate po kada araw. Dumadami mga nagsasabi, on the 23rd of next month, which is September, it would be, sabi nila the rapture of the church. Because, meron po akong ginawang math dito. Alam niyo, it makes sense kung titignan mo on the natural basis. Siguro kumuha na lang po kayo ng lapis o papel, ballpen, bahala kayo kung anong gusto niyong kunin dyan. Pero ito po ang gusto ko sabihin po sa inyo. Okay, umpisahan na po natin. Unang point po rito, si Jesus ipinako sa krus 32 AD. Pakisulat naman po please, si Jesus ipinako sa krus ng 32 AD. Siyempre, according po yan sa Hosea. Chapter 6, verse 2, prophecy. Pero, nakalagay dito, after 2 days, He will revive us. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight 2 days. Tandaan po ninyo, Yang tinatawag po na 2 days, ito po nagre-represent po ng 2,000 years. Tama naman po. Alam naman natin, 2 days, after 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up. Ayan ang sabi ng Hosea 6:2, that we may live in His sight 2 days. Ito po ay nagre-represent ng 2,000 taon. Ngayon, kung dadagdagan mo ng 2,000 plus 32, ito po yung argumento. 2,000 years plus 32, o nga naman, ito po ay magiging 2032. Yung 2032 na ito, pinaniniwalaan nila na ito na yung simula ng tribulation. Ngayon, mag-subtract tayo ngayon ng naniniwala sila 2032 tribulation. Naniniwala sila na 2032. Naniniwala sila na yung 2032 pala ay ito na po yung second coming. Sorry. Itong kodi ko ay medyo sumablay ng sulat. Kasalanan ko yon, naduling ako. So again, uulitin ko, naniniwala sila itong 2032. Naniniwala po sila, ito na po yung second coming. Ngayon, alam naman po natin, para malaman po natin kung kailan ang rapture, kung ano yung pinapaniwalaan nilang year, isubtract natin ng 7 years. 2025 nga. 2025 nga. Tingnan mo. Subtract 7 doon sa 7-year tribulation, ang labas, 2025 nga. Siyempre, according pa rin po sa kanila, naniniwala po naman tayo, naniniwala po ko rito, 4,000 years or 4,000 taon ang pagitan ni Adan mula kay Jesus. So Adan patungo kay Jesus. Mayroon pa sa Tagalog Englishin ko na lang 4,000 years from Adam to Jesus. Mas madali sa English Ngayon, 2,000 years naman from Jesus sa ating panahon. So kung ikakalkula mo ito, 6,000 years na nga po ang mundo. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi na ang mundo ganun-ganon. Ito pinapaniwalaan ko po talaga ito. Kasi lahat po ng theologians naniniwala naman po rito.
Ulitin ko, 4,000 years from Adam to Jesus, and 4,000 years from Adam to Jesus, and 2,000 years from Jesus to present. Ayon po sa kanila, 6,000 years, okay, 6,000 taon under sa pamamahala po ng tao, under man's rule, itong buong mundo. Pero, meron lamang pong 1,000 years para mag-reign si Kristo. Hindi po ba? Kaya parang katumbas daw po nito, sabi po nila, 6 days of work, tapos 1 day of rest. Kasi ang rest po natin si Jesus. Uulitin ko po itong turing ito ha. 6,000 years under man's rule. Amen? And then, 1,000 years lang po under Christ's reign. Ito yung millennium. Parang katumbas ng 6 days of work. Pag may kinalaman kasi sa paggawa ng tao, may kinalaman dun sa activity natin. Ito po ay work. Pero pag si Jesus involved na 1 day of rest. I also believe that. Okay, bigyan ko po kayo ng mga talata uli. Ito yung mga ginamit nating talata so far. Hosea chapter 6, verses 1 to 2. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His presence. Again, yung 2 days po, hindi po literal yan na 2 days. According po sa kanila, ito po ay 2,000 years. It makes sense din naman po kasi kung babasahin natin ang Psalm chapter 90 verse 4, ito po ang nakalagay, 1,000 years in your sight are like a day that has just gone. Again, 1,000 years in your sight are like a day that has just gone. Tignan po ninyo, yung 1,000 years pala sa sight ng Panginoon parang isang araw lang. Okay? So it makes sense po itong talatang ito. I also believe that. Tsaka syempre, ang isa sa pinaka-popular na New Testament verse regarding that, 2 Peter chapter 3 verse 8. In the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Again, 2 Peter chapter 3 verse 8. In the Lord. Okay, sa Tagalogin natin, sa Panginoon, ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon. Ganun din naman, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Panginoon. Okay? So, sa Panginoon, hindi siya naiinip. Outside time ang Panginoon dahil napakabilis lang po sa kanya ng lahat. Pero sa atin po tayo po kasi saklaw tayo ng time, naiinip po tayo. Again, sa atin pong pagtatapos, ibibigay ko po yung pinakabuod o pinakasama rin ng lahat. Pero kayo po, nakita nyo naman po na ibigay po nila yung mga talata. Kasi ito pong pinangahawakan po nung naniniwala na sa September 23 na po yan. Sabi po nila yan. Pero ako po talaga, ang stand ko, wala po talagang nakababatid. Pero tignan po ninyo, may mga sasabihin pa po ako mamaya, baka mapahaba po tayo, I don't know. Pero ito po yung pinakabuod natin, Jesus was crucified in 32 AD. Hosea chapter 6 verse 2 prophecy. After 2 days He will revive us. On the 3rd day He will raise us up, that we may live in His sight. 2 days represents 2,000 years, which would be 2032. Then subtract 7 to account for the 7-year tribulation, 2025. Kaya sinasabi po nila, 2025 na raw po, baka dumating na ang rapture. Dahil 2025 hanggang 2032 is 7 years. Pero naisip niyo po ba kung ano bang pinanghahawakan nila? Bakit naniniwala po sila na September 23? Well, ito po ay talakayan na rin po natin dito. Sige, pahabain na natin. Okay. Kaya po sila naniniwala na sa September po yan kasi meron pa pong, according sa kanila, meron pa pong mga feast na hindi pa natutupad. Feast of Trumpets, tapos ito yung the Day of Atonement, tapos yung Feast of Tabernacles, di ba? There are 2,550 days between Feast of Trumpets 2025 and Day of Atonement 2032. Di ba? So again, 2,550 days po yung pagitan ng Feast of Trumpets ngayong 2025 at nung Day of Atonement ng taong 2032, so 7 years. Ito po ay nag-match. It matches the 1,260 and 1,290 days sa aklat po ni Daniel at ng aklat ng Revelation.
Actually, kung tatanungin niyo ako, nabasa ko nga po yan. Nabasa ko po yan. Okay? Again, ulitin ko po sa inyo, meron pong 2,550 days between sa Feast of Trumpets ng 2025 at sa Day of Atonement ng 2032. Nag-match po dyan yung 1,260 and 1,290 days na naisulat sa aklat ng Daniel at aklat ng Revelation. Okay? Yung mga kagaya ko po rito na nag-aral ng eschatology, siguro ito naman po hindi po natin pare-parehong tatanggihan. Okay, ito po ay nakalkal ko po sa aking lumang notebook. At kahit saan ko naman po tignan dito po sa internet, it matches yung binigay ng aming tagapagsalita noon. Okay? Ito po yung tribulation timeline. No? Gusto niyo pong isulat? Tribulation timeline. Mula sa lumang baul ko to. Okay, yung pong first half. Kasi again, the tribulation has first half and second half. Alam naman niyo yung first half medyo joyful dahil happy ang mga tao. Dahil, you know what? Siyempre, nilin lang sila ng Antichrist. In fact, ang bansang Israel ay mapupukaw ng karisma ng Antikristong ino. At sila po ay magre-request to build their third temple. Alam naman natin ang mangyayari niyan. Natural, ito po yung may tatayo. Kaya yung first half na yan, 1,260 days siya. Anong talatang mabibigay ko? Revelation chapter 11 verse 3 at Revelation chapter 12 verse 6. Ulitin ko po yung talata, yung sa first half, 1,260 days. Revelation chapter 11 verse 3 at Revelation chapter 12 verse 6. Okay? So, tayo po ay pumunta naman sa second half. Ito po ay 1,290 days. Okay? Ito po ay makikita po natin sa Daniel chapter 12 verse 11. Ano po ang total ng lahat ng days na ito? 2,550 days ang total nito. At yan po ang eksaktong nakalagay doon sa hula ni Daniel sa Revelation. Okay, sorry. Doon sa hula ni Daniel at sa hula rin ni Juan sa Revelation. Kumapit na po kayo sa inyo pong mga seal. Okay? Dahil, sasabihin ko ba to? Hindi. Sasabihin ko po. Pero again, ang akin pong pangunguna, hindi ko mo sinabi ko ito at yung mga numero ay parang tugma-tugma, it doesn't mean na pinaniniwalaan ko ito. Naniniwala pa rin akong walang nakakaalam. Okay? Huwag kayong magagalit sa akin. Ito naman po, again, this vlog video is for the purpose of you, all who listen to my channel, for you to know and to capture what's in the mind of those people that are saying na sa September 23 na raw sa ika-13 ng Setyembre next month ang rapture. Ano ang nasa kokote at nasa isipan nila? Why? Anong basihan nila? Ito po ang kanilang basihan. Okay? Tingnan po natin. Sinabi ko po kanina, ito yung katuparan. Mahalaga po itong 2,550 days. Dahil kung inad natin lahat ng yon, ito raw ay mag-fall sa September 23rd, 2025. Ito po yung UN Peace Covenant Peace of Trumpets 23 to 24. Okay? September 23rd, 2025. May katuloy pa yan hanggang September 23 hanggang September 24 pala siya. Pinaniniwalaan nila. Yan daw ang patak nun. It will fall on that day. Kasi di ba inad natin lahat to 2,550 days. Yung ika-2,550 days na yan ay papatak daw sa September 23rd, 2025. Okay? Ganon din sa araw ng kaya naniniwala sila na sa September 23 na yung rapture dahil papatak daw ito. Kaya ito yung UN Peace Covenant Peace of Trumpets 22-24. Ngayon, ba't naniniwala rin sila na alam na rin nila kung kailan daw yung tinatawag na katapusan ng tribulation? Ito po yung second coming
Sabi po nila, ang second coming naman daw ay sa September 15, 2032. Ito po ay sa Yom Kippur, Day of Atonement. Ako, wag niyo kung tatanungin sa mga pista ng Hudyo, wala po akong gano. Alam ko po, inaral ko po lahat, pero pumasok sa kokote ko, I don't think so. Pero may mga kode ko po ako dito. Yan. Yom Kippur, September 15, 2032. Yan daw yung second coming ni Christ. Ito po ay tatapat sa Yom Kippur. Ano ba yung Yom Kippur? Ito yung Day of Atonement. So ayan po ang pinaniniwalaan ng mga taong naniniwala na mangyayari po ang rapture daw sa September 23 hanggang 24. So, kalkulado raw nila yan. At saka September 15, 2032 naman yun. Sa araw ng Yom Kippur, yung Day of Atonement. Yung atonement, ito yung araw ng pag-atone niya, pagligtas niya, o pag-inatone niya, parang sinave niya ang bansang Israel. Kasi mahalaga sa mga Hudyo, ang pista ng Yom Kippur, Day of Atonement, sa kanila, parang dun din daw magse-second coming si Jesus because mahal niya mga Hudyo, which I believe. Mahal niya mga Hudyo. Okay? So, ayun lang po, pinaliwanag ko lang po sa inyo. Yan ang pinaniniwalaan nila. Now, my stand. Isa pa rin po ang aking stand. Isa pa rin po ang aking stand. No one knows. Okay? Ang nakalagay doon, no one knows the day or the hour. Pero sila po, sabi nila, pero pwede raw nilang malaman yung year. I don't think so. Kasi sa Bible po kasi, kapag sinabing no one knows the day or the hour, ini-specify na po ni Jesus doon ang kalahatan. Makinig po mabuti. No one knows the day or the hour. Ini-specify na po ni Jesus doon na talagang walang nakakaalam. Ayon sa wikang Grego. Walang nakababatid. Siguro kung pinosop po ka, no one knows the day or the hour, pero pwede naman malaman mo yung anong tawag doon? Yung month and all that, blah blah blah, day. Nope. Hindi rin. Pwede mo raw malaman yung day, ayun, tsaka month. No. Sapagkat pag sinabi ng Panginoon, no one knows the day or the hour, sakop na po roon, talagang walang nakakaalam. Ako doon pa rin po ako sa walang nakakaalam, kaya please lang po, alam ko ang theology ko, alam ko ang pinaniniwalaan ko, huwag kayong magagalit sa akin. Ano po? Buti nga po sinabi ko po sa inyo yung dahilan bakit po nila pinaniniwalaan ito. At least, okay, by the numbers, parang swak. Marami na pong ganyan dati ng mga tsuri. Matagal na rin po akong nangangaral, matagal na rin po akong nag-ano, at marami na rin po mga seemingly, mga verses ay nagkakatugma-tugma, pero hindi po nangyari. Kaya ako naniniwala ako, walang mangyayari sa September 23. Okay? So ako po kakain na po ng merienda kasi paggabi po hindi ako nagdi-dinner. So konting kape lang ako. Okay. So ayun lang po, huwag kayong magagalit sa akin. Share ko lang po siya sa inyo. Para at least may knowledge kayo ano bang pinaniniwalaan nila. God bless po.